Magandang gabi po sa inyo. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay ipinadala ni Amara. Simulan na po natin ang kwento. Nagsimula ang karanasan kong nakakatakot noong ako'y 5 taong gulang pa lamang. Bagamat nakatira kami sa syudad ay marami pa ring taong naniniwala sa usog, bati, pamahiin at iba pa. Kaya naman ay kilala ang pangalan ng aking ina bilang manghihilot o manggagamot sa aming lugar. Madalas kong makita si Mama na gumagawa ng latik tuwing mahal na araw. Ang makukuhang langis ay pinapahid niya sa aming mga puon. Bilang isang bata ay punong-puno ako ng kuryosidad at madaming tanong ang namutawi sa aking bibig. Tulad ng kung bakit siya lumuluhod sa aming mga santo. Bakit siya umaalis tuwing madaling araw ng linggo? Bakit ang daming tao na napapagaling niya at kung ano-ano pa? Pero iisa lang ang isinagot niya sa akin. Anak, pananampalataya ang nagtulak sa akin upang maisagawa ko ang mga bagay na ito. Halika't manalangin tayo sa kanila. Sino pong kanila? Tanong ko. Itinuro niya ang mga santo at sinindihan ang mga insenso na umamoy sa hangin. Napakabango anak, yan ang amoy ng pagsamba. Sabi ni Mama, pero sa loob-loob ko ay para akong masusuka sa amoy ng insenso. Bagay na di ko na lang sinabi dahil baka mapagalitan ako. Isang umaga dumating sa amin si Tita Marta na may dalang maliit na santo na may 8 pulgada ang taas at may lapad na 6 na pulgada. Nakiusap siya kay Mama kung pwede daw ba yun isangla sa kanya at tutubusin na lang pagka nagkapera na. Pumayag naman si Mama at inilagay iyon sa altar ng bahay namin. Ngunit kalaunan ay hindi naman natupad ang pagtubos. Ganoon pa man ay gustong-gusto ni Mama ang santong iyon dahil sa kulay ginto nitong kasuotan. Araw-araw siyang nananalangin doon ng nakaluhod at kinakausap. Minsan, nakita ko si Mama na pinupunasan ng puting panyo ang mga santo. Nagtaka ako dahil wala namang alikabok. Kaya tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa iyon. Hindi nagsalita si Mama at agad na ipinahid sa akin ang panyo na ipinunas niya sa santo. Anak, proteksyon mo ito mula sa kanila. Pagkatapos ipunas sa akin ni Mama ang panyo, ay nakaramdam ako bigla ng matinding pagkabalisa. Unang beses ako nakaramdam ng ganoong klaseng kilabot. Isang araw ay itinabi sa akin ni Mama sa higaan ko ang maliit na santo noong nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Para daw mabantayan ako at gumaling kaagad. Maya-maya lamang habang ako'y nagpapahinga, napansin ko na dahan-dahang lumingon ang santo sa akin at ngumiti. Pero kakaiba ang ngiti niya. May halong bagsik sa mata at nakadama ako ng masamang intensyon mula roon.
Sa takot ay naibato ko ang santo habang nagsisisigaw. Magkahalong gulat at inis ang naramdaman ni Mama dahil sa ginawa ko. Noong ako'y nasa ikalawang baitang na sa eskwelahan, ay lumipat kami ng tirahan sa Makati dahil doon nakahanap ng bagong trabaho si Papa. Doon na rin ako nagpatuloy ng pag-aaral. Si Mama naman ay iniwan ang 4 naming puon sa lumang tirahan. Dinala lamang niya ang maliit na santo dahil hindi naman kalakihan ang aming lilipatan. Huminto na rin siya sa panggagamot. Pag-uwi ko galing sa eskwelahan isang araw, ay nadatnan ko na lang ang bahay na sobrang baho. Nagluto pala si Mama ng langis. Kinaluan niya ng luya at kung ano-ano pang dahon. Para akong masusuka noon. Pero si Mama, hindi niya napansin ang pagdating ko habang taimtim siyang umuusal ng Latin na dasal mula sa libreta at hawak ang isang kandila. "Ma, ano pong ginagawa ninyo?" Napasigaw siya sa gulat at nagalit sa akin dahil magagalit daw ang santo sa pagputol sa ritual. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy lang sa pagbibihis. Kinagabihan habang nasa kasarapan kami ng panonood ng telebisyon naming magkakapatid, ay bigla na lang ako nakaramdam ng malakas na paghila sa buhok ko. Sobrang sakit ng pagkakahila na parang matatanggal yung anit ko, kaya napaaray ako ng malakas. Masungit kong tinanong ang mga kapatid ko kung sino sa kanila ang humila. Umiling lang sila. Noong malingon ko ang sofa, ay kinilabutan ako ng sobra. Paanong naroon ang maliit na santo? Dahil lagi naman iyong nasa istante. Lalo pang gumapang ang takot sa katawan ko nang makita ko ang daliri ng santo na may hibla ng buhok ko, kaya nagsisigaw ako. Si Mama naman naggalit at pinagsabihan ang nakatatanda kong kapatid na si Ate Mia sa pag-aakala na pinaglaruan ng santo, kaya napadpad iyon sa sofa. Gabi-gabi bago matulog ay naging ritual na namin ang magrosaryo sa harap ng santo na may nakasinding kandila. Isang gabi, habang nagdadasal, bigla akong napahikam dala ng pagkaantok at nang masulyapan ko ang santo ay nakaramdam na naman ako ng takot. Tumindig ang balahibo ko sa buong katawan dahil nakangiti na naman sa akin ng kakaiba yung santo. Ngiting mabalasik. Ang mata ng santo na iyon ay matalim, waray gusto akong saktan. Hindi ako sumigaw noon dahil alam kong pagagalitan ako pagka ginawa ko yun. Kaya sumiksik ako kay Papa at mariing pumikit hanggang sa makatulugan ko na lang. Minsan naman isang hapon, mga bandang 5:00, nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Habang ako ay nagwawalis, nakita kong bumukas ang estante namin. Kitang-kita ng dalawa kong mata na humakbang ang santo palabas. Agad akong nagtatakbo sa labas ng bahay at tinawag ang mga kapatid ko na naglalaro. Sinabi ko ang nakita ko. Siyempre, hindi sila naniwala sa akin. Takot na takot ako noon. Sinabi ko rin kay Mama ang nakita ko.
Para makampante, ipinako niya ang inaapakan nitong kahoy sa sahig ng estante at sinabi sa akin na hindi na ito makakalabas. Sabay tawa. Naiinis ako kasi walang naniniwala sa mga sinasabi ko. Pagdating ko ng high school, nagkaroon ng maliit na tindahan si Mama. Naging abala siya sa pagbabantay doon at pagdating sa hapon ay pagod na siya. Kaya hindi na namin nagampanan ang pagsimba at pagrorosaryo sa gabi. Isang madaling araw, bandang 2:00, gumagawa ako ng book report. Habang nagtatype ako sa keyboard ay nalihis ang tingin ko sa salamin sa gilid ng computer. Natanaw ko doon ang santo na muling nakangiti ng mabalasik. Nakatitig sa akin at humakbang pababa. Napapikit ako at umusal ng dasal. Panginoon, kung ikaw man po ay totoong binabantayan ako, iligtas niyo po ako sa demonyong ito. Pagdilat ko, nasa loob ng muli ng lalagyan ng santo, nakakandado. Ikinuwento ko kay Mama ang nangyari kinaumagahan. Pero hindi siya naniwala at nainis sa akin dahil sobra-sobra na daw ang imahinasyon ko. Imposible raw na makaalis ang santo sa loob ng lalagyan dahil ipinako na ang inaapakan nito at nakakandado pa iyon sa loob ng estante. Nangatwiran pa din ako at nang makulitan na si Mama sa akin ay binuksan niya ang glass window at laking pagtataka niya nang makita na tanggal na ang pako ng santo. Halatang napuwersang alisin iyon doon. Pagbibintangan pa sana niya ako nang bigla siyang nakakita ng 4 na maliliit na bakas ng paa sa alikabok palabas sa istante. Nanlamig at sobrang nangilabot si Mama matapos niyang isukat ang paa ng santo sa maliliit na bakas ng paa. Agad niyang itinapon ang kanyang mga langis, insenso at mga gamit sa panghihilot nang makumpirma na totoo ang mga sinasabi ko. Paglipas ng ilang araw, hindi ko sadyang nabitbit kasama ng aking mga aklat ang libreta ni Mama ng mga dasal sa Latin noong nag-review kami ng aralin sa bahay ng pinsan ko. Ganoon na lang ang galit ni Mama pag-uwi ko dahil naiwala ko ang libreta. Napalo niya ako at iyak ako ng iyak sa sakit ng mga hampas hanggang sa nakatulugan ko na lang ang pagluha. Nanaginip ako noon. Nakaupo raw ako sa mahaba naming sofa. Madilim ang paligid at isang lumang gasera lang ang nakasindi. Sa bandang kanan ko ay may sumasabay sa pag-iyak ko. Malaki ang boses nito at para siyang namatayan sa hagulgol niya. Lumingon ako at halos panawan ako ng ulirat nang makita ko ang maliit naming santo. Nakaharap sa akin ngunit walang mga mata. Nakasimangot at lumuluha ng dugo. Hindi ako nakakilos. Umawak ang santo sa braso ko at sinabi sa napakalaking boses, "Nasaan na ang libreta ng mga dasal? Bakit mo yun iniwala?" Bigla na lang akong nakaramdam ng dagan ng malaking tao. Unti-unti kong iginalaw ang aking mga daliri at nanalangin. "Panginoon, isa pa pong pagkakataon. Iligtas po ninyo ako sa demonyong ito."
Sunod ay nakarinig ako ng malakas na sigaw kasabay ng pagliwanag ng paligid. Umaga na pala. Nagising ako ng pawis na pawis. Sa pag-aakala na mawawala na ang mga pagpapakita ay sumali ako sa isang grupo sa Katolikong simbahan. Naging aktibo ako sa grupong iyon. Sa tuwina ay lumalahok ako sa mga gawain tulad ng paglalakad hanggang Quiapo o Station of the Cross. At oo, ako ay kumakalma. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga pagpapakita ng ganoon sa akin ng santong maliit kahit panay na ang dasal at pagrorosaryo ko. Minsan ay isang kaklase ang nag-aya sa akin sa church nila. Attend daw ako. Masaya daw doon. Libre pagkain. May mga palaro at madami akong magiging kaibigan. Agad akong tumugon sa kanyang pag-anyaya at tumagal ng 1 taon ang aking pag-attend. Tumanggap ako kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at tuluyan ang nakalaya sa mga nakakatakot kong karanasan. Ako ang unang naging Kristiyano sa pamilya. Unti-unti kong binabasahan ng Biblia ang aking pamilya at kinikwentuhan ng mga aral sa Biblia. Mga sermon kapag araw ng linggo at kung ano-ano pa. Tumagal pa ng ilang taon. Naging guro ako sa Sunday School. Hindi din nagtagal ay nahikayat ko na ang aking pamilya sa church. At sila man ay tumanggap din kay Kristo. Namuhay kami na naglilingkod sa Diyos. Sa ngayon po ay pamilyado na akong tao, nakapag-asawa ng isang pastor at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Hanggang dito na lang po at more power sa inyong channel. God bless po. Elemento sa TV. Nais ko lang pong i-share ang aking karanasan noong pagkatapos ng bagyong Yolanda. Noong mga panahon na iyon ay nakatira ko sa inuupahan ng boyfriend ko sa Navotas. Kasama namin ang 2 niyang kapatid na babae at yung tatay naman niya ay na-stranded sa trabaho sa Cavite. Wala nang nanay ang boyfriend ko kaya parang siya na rin ang tumatayong nanay noon. Mababait ang kapatid ng boyfriend ko at hindi ako nagkaroon ng problema sa kanila mula nang makitira ako doon. Ang tangi lang naming naging problema ay ang kakaibang mga nangyari sa amin noong panahon na iyon. Dahil halos lahat ng kagamitan noon ay binaha, halos lahat ng kapitbahay namin ay makikita mong nakapila sa junk shop. Maswerte lang talaga kami dahil nasa 3rd floor kami at hindi kami inabot. At ilang linggo pagkatapos noon, bumalik na rin ang supply ng kuryente. Noong nakapila kami ng boyfriend ko sa bigasan, biglang lumapit sa kanya ang hindi namin gaanong kakilala. Kilala namin siya pero hindi ganun ka-close. May dalang maliit na TV ang lalaki. Binibenta niya sa amin ng 1,500 pesos dahil kailangan na kailangan lang daw ng pera. Nakakaluwag naman po kami noon kaya binili namin ang TV. Isa pa, wala kasi kaming magamit na TV dahil matagal nang nasira yung una bago pa dumating ang bagyo.
Nang i-check namin ang TV ay ayos pa naman. Malinaw naman at wala siyang kitikiti. Sabi ng boyfriend ko ay nakamura daw kami dahil kung sa iba, baka raw mas mahal pa ang halaga noon. Sa unang linggo na ginagamit namin ang TV ay wala naman pong naging problema. As in, napasaya kami ng TV na yon dahil yon ang nagsilbi naming libangan. Pero sa mga sumunod na araw, ako ang unang nakaramdam na parang may kakaiba. Para pong may kasama kaming ibang tao o kung anong nilalang. Yung inuupahan ng boyfriend ko ay may maliit na sala. Bukod pa yung mga kwarto. Nasa kwarto na ako noon nang mapasilip ako sa may sala at biglang bumukas ang TV. Sinilip ko pa kung may nanonood pa pero wala na. Alauna na rin kasi noon ng madaling araw. Kinuha ko ang universal remote at saka pinatay ang TV. Pagtalikod ko ay bumukas na naman siya. Noong time na yun ay inisip ko na baka naglolo ko lang yun. Kaya binunot ko na lang sa saksakan para sigurado nang hindi yun magbubukas. Kinaumagahan, narinig ko ang boyfriend ko na nagsesermon sa mga kapatid niya. Naabutan kasi niyang bukas ang TV hanggang umaga. Wala namang alam ang mga kapatid niya kasi mas naunang natulog ang mga iyon kaysa sa akin. Kaya sinabi ko sa boyfriend ko na ako ang nagpatay ng TV. Nang ikwento ko ang nangyari ay nagpunta kami sa nag-aayos ng TV na di kalayuan sa lugar namin. Pero sabi ng nag-aayos, wala naman daw sira. Ilang beses naming pinacheck pero nasa maayos naman na kalagayan ang TV na binili namin. Noong mga time na yon, hinayaan na lang namin. Kahit na medyo nagtataka ako kasi nga bago matulog ay binunot ko ang saksakan. Hindi naman yun bubukas kung walang magbubukas at walang magsasaksak. Ilang gabi ang lumipas at madalas na maiwan kami ng mga kapatid ng boyfriend ko sa bahay. Tatrabaho na kasi siya that time, tapos night shift pa. Umaga na siya kung umuwi. Habang abala kami sa panonood ay biglang nagpatay sindi ang ilaw namin. Akala nga namin magba-brown out noon kaya nagsipag-charge na kami ng mga cellphone. Wala kaming ibang naramdaman kaya nagpatuloy na lang kami sa panonood. Pero ilang minuto lang noong nagkakatuwaan na kami nang biglang lumabo ang TV. Mahirap man pong paniwalaan pero may nagkorting itim na kamay na parang nandoon sa loob ng TV na tila gustong lumabas. Nagtakbuhan kaagad kami ng mga hipag ko. Nagkakaturuan kami kung sino ang magpapatay noon kasi nakakakilabot po talaga ang nakita namin. Dahil sa nangyari, ay nakiusap ako sa boyfriend ko na magpalit siya ng schedule sa trabaho. Mabuti naman at nagawan niya ng paraan. Hindi kasi yon ang unang beses na may paranormal kaming naranasan. Magmula po kasi noon ay nagsunod-sunod na ang pagpaparamdam ng kung anong elemento sa TV na binili namin. May time na yung mga cellphone naming dipindot ay sabay-sabay mamamatay. Tapos ilang minuto lang ay bigla lang naman itong magbubukas. Electric fan naman biglang magna number 3 kahit wala namang nakikialam doon. Hindi rin po namin makakalimutan ang parang
Boses na nagsasalita mula doon sa TV kahit nakapatay iyon. Yung boses na parang robot na hinaluan ng boses ng malaking tao. Hindi kami makatulog sa tuwing naririnig namin yun. Kahit po ang boyfriend ko ay kinikilabutan na rin sa TV na yun. Mula nang dumating ang TV na yun sa bahay namin, ay halos lahat na lang ng gamit namin na ginagamitan ng kuryente ay nagloloko. Para bang hinihigop ng TV ang lahat ng electricity na meron ang iba naming appliances. At yun po ang hindi namin maintindihan kung paanong nangyayari. Sinubukan naming ipatingin ulit ang TV sa mas nakakaalam. Sa pagkakataon na iyon, kasama na namin ang unang nagmamay-ari. Pero gaya ng dati, wala namang makitang depekto ang mga electricians. Maging yung dating may-ari ay hindi niya rin alam kung bakit kakaiba ang TV na yun. Base sa kanya, hindi naman nagloloko ang TV na yon bago pa ang bagyong Yolanda. Hindi nga daw niya nagagamit yun dahil nga 3 ang TV nila sa kanilang bahay. "11:21 p.m. Ang pinakamatindi po naming karanasan ay yung gabi na umuulan ng malakas. Lahat kami ay nasa kwarto na at gising na nagkwekwentuhan. Katabi ko yung boyfriend ko at yung 2 niyang kapatid na babae ay magkatabi rin. Wala kaming kama, kaya naman kutsun ang meron kami. Habang dumadaldal ako, ay biglang tumayo ang mga hipag ko at takot na sumiksik sa kuya nila. Nanginginig silang 2 at halos maiyak-iyak. Kami naman ibigla ring napatayo at nagulat. Sabi ni Jenny, parang may tao raw sa ilalim ng kutsyon na inuupuan nila. Para daw kasing may gumalaw sa ilalim. Naglakas loob pong iangat ng boyfriend ko ang kutsyon, pero wala namang kung ano doon. Pero base sa namumulang mukha ng mga kapatid niya, talagang may naramdaman sila. Pero hindi pa po roon nagtapos ang pagpaparamdam sa gabing iyon. Nang isandal na lang namin ang kutsyon sa pader, lahat kami ay napalingon sa may sala nang biglang bumukas na naman ang TV kahit nakatanggal naman ang saksakan. Ang kasunod nun ay namatay ang ilaw sa buong bahay namin. Kahit po yung mga cellphone namin ay walang power, tanging yung TV lang sa sala ang gumagana. Sa takot ay pinauna na naming makaalis ang 2 kapatid ng boyfriend ko. Naiwan kaming 2 habang pinagmamasdan yung nangyayari sa TV. Napatago na lang ako sa likod ng boyfriend ko nang biglang nakita na naman namin yung itim na kamay sa TV. May kung ano-ano pong lumalabas na boses doon na hindi namin maintindihan. Basta nakakapangilabot at nakakapanayo po ng balahibo. Sa pangamba na may masamang mangyari sa amin ay hindi kami natulog sa bahay noong gabing iyon. Kinaumagahan na namin na pagpasyahan na ibenta ang TV na iyon sa junk shop. Pero dahil sa ginawa namin na iyon, ay bigla namang nagkasakit ang mga hipag ko.
As in sabay po silang nilagnat ng mataas noong gabi ding iyon. Dahil nga malakas ang kutob namin na may kakaiba talagang nangyayari, ay pinatawas po namin ang mga hipag ko. Doon na namin nalaman na pinamamahayan pala ng isang masamang elemento ang TV na iyon. Ang elemento daw na iyon ay tumatambay o tumitira sa mga bagay na pinapagana ng kuryente. Ang mga elemento raw na gaya nun ay nabulabog dahil sa malakas na bagyong Yolanda. Maaari daw na ang elemento na gumugulo sa amin ay mula pa sa malayong lugar at napadpad lang. Hindi po namin alam kung maniniwala po kami sa pinagsasabi ng mantatawas. Wala naman kaming kamalay-malay sa mga ganong bagay. Ang importante lang sa amin noong panahong iyon ay ang gumaling ang magkapatid. Dalawang linggo pong nilagnat ang mga hipag ko. Paminsan-minsan ay nawawala at biglang bumabalik ang sakit nila. Pero mula nang araw-arawin namin ang pagsisimba noon, ay unti-unti na ring nilubayan ng elemento na iyon ang mga hipag ko. Hindi na rin yun muling nagparamdam pa mula nang maibenta namin ang TV. Nabalitaan din namin sa mga taga-junk shop na binaklas na lang nila ang TV dahil hindi na raw gumagana. Napanatag ang loob namin kasi wala nang ibang mapibiktima ang masamang elemento na sinasabi ng mantatawas. Naging maayos na rin ang takbo ng buhay namin at mas lalo kaming naging malapit sa Diyos. Mula noon, ay nagkaroon na kami ng trauma na sa tuwing may magbebenta ng kung ano-anong appliances, ay hindi na namin binibili.